po yung tama ng El Nino sa aking sagingan. Kasi nga wala nang tubig talaga doon sa ilalim. Marami pa sanang i-replant na area dito kasi nga pinatay natin yung tinamaan po ng banshee top. Pero tingnan nyo po, pinasok na rin ng leaf rust itong mga sagingan. At saka napaka-dry, napaka-stunted ng itsura. Dahil po sa sobrang init yung mga bitak po, grabe, super dry po yung puno. At imbis na makapag ano tayo, ito, papatayin na rin ito. Dumami po yung tama ng banshee top. Yung gagawin na lang sana natin dito ay total rehab na lang po ito. We will see po pagdating ng rainy season po. Either eradicate lang natin yung may mga tama dito at pag-replant ng bago sa mga space na masyadong maliwanag dahil walang nakatubong mga saging. Ito po itsura niya, grabe po ka-dry dito, grabe yung init dito. Halos araw-araw po, ilang buwan na yung heat index dito ay nasa between 43 degrees to 43 to 45 degrees. Araw-araw po yan sa ilang buwan na. Kaya grabe yung init dito. Hindi po kami makakalabas basta-basta pag hindi po pumatak yung 3:30 sa hapon. Kasi yung ibang kaibigan namin doon sa kabila nagka-stroke na dahil sa sobrang init. Yan po. May paunti-unti pa namang damo na natutubo sa ilalim. Kasi po minsan ay nagpatubig dyan sa itaas. Kasi ito pa nga po, ginamit pa itong hose natin. Pero sa ngayon po wala na talagang dumadaloy na tubig sa ilalim. Yung ginawa po natin, ito ginawa ng kumpay yung mga dahon niya. Kumpay sa kambing, sa karabaw. At parang pinabayaan na lang talaga natin dito. Kasi po the more na kukunin natin yung kanyang leaves, kahit yung mga dry leaves sa puno niya, yung gaya po niyan, hindi na kinuha talaga. Pag kinuha po natin, mas madali po siyang madry hanggang sa ilalim, hanggang sa mga puno. Kaya mas mabuti lang wag na lang galawin muna. Ang gagawin po natin dito kung ano yung maititira sa atin ng kapalaran, yun yung i-rehab na natin at gagawin. Hindi po kaya doon sa kabila sa sagingan ng Kuya Brian, yung tubig doon may dumadaloy pang pakunti-kunti. Sana umulan na pa na nga yun yung prayer natin. May na tayo, first week of May na tayo, ngayon wala pa rin ulan. Grabe pa rin yung tama ng sikat ng araw sa mga bundok natin, sa lahat-lahat ng area dito. Kaya pati yung mga ibon na nangamatay, walang maiinom doon sa kabilang part ng sinasaka nating bundok, doon sa may goat area natin. Walang mainom yung mga ibon. Buti na lang yung pinagkukunan nating water source doon ay hindi po nauubos. Andun pa rin. So yan po, pinapakita natin sa inyo kalagayan dito sa ating Lakatan Farm dati na 450 ka puno. Ito yung itsura, parang saging pa rin. Wala tayong magawa talaga pag wedding tayo sa ilalim, kukunin yung mga nakatubong mga tanim-tanim, mas lalong magiging dry. Buti pa nga andyan na lang yan, magiging cover crop pa sila at pwede pang makuha ang kumpay sa mga kalabaw at baka kaya po yan dahil kapag wala po yan, mas grabe yung tama. Tingnan nyo po, parang hindi na po talaga, grabe po talaga tama ng El Nino ngayong taon po itong 2024 na summer. So sinishare lang natin sa inyo pag dumating na po yung ulan at saka makarecover yung mga bagong suckers nito, yun na naman yung i-replant natin sa mga area dito. Maybe next week talagang tayo dito, mag-eradicate ng mga matama na ng banshee top para tuluyan ng makuha silang lahat. At saka habang mainit pa masanitize yung lupa dahil sa sobrang init, papatayin na lang sila para pagdating po ng rainy season ay ready for replant na naman po dito. Yun nga pa lang po, syadong tigang ng lupa, napakatigas po ng lupa mga ka-agree. So maraming trabaho na naman ito. Yung iba nga lumalabas na yung puso, may bunga, pero di ko lang alam kaya po ito kasi latundan ito, baka makaka-recover pa ito.
Yung ibang latunda natin lumabas na yung bunga, tag 5 piling lang, 4 na piling lang. Walang tubig eh. Dito nga lalabas na sana ang bunga nitong latundan rin eh. Palabas na yung puso pero maliliit. Kasi nga, yun nga po, walang tubig. Wala. Sana nga within this week or next week makaulan na talaga. Yun po yung prayer natin. So once again po, sharing lang po ng tunay na mga pangyayari dito sa atin, dito po sa Iloilo. Sa ibang part kasi ng Philippines ay umulan na, binabaha na yung iba. Pero po dito sa amin sa Iloilo, ilang bayan na po ang tawag doon, ano na talaga, na sila ay under state of calamity na dahil sa drought. Nag-confirm, ano ba yung term tawag doon, para magamit yung kanilang calamity fund para sa bayan. So till here, Agritech Mix TV po, this is our Lakatan Farm today. Parang hindi Lakatan Farm. Parang, ay nako, sige na lang, let the Lord be with us na lang. Alam naman ng Panginoon na nagsisikap naman tayo kahit na talagang walang wala tayo ngayon. Continue lang, laban lang. Till here, God bless us all. Mabuhay pa rin yung magsasakang Pilipino. Pag walang magsasaka, walang pagkain. Bye bye. Daan po tayo sa sapa. Papakita natin sa inyo na hindi na po talaga pwede ng isang water pump kasi walang enough ng tubig na kaya-kayanin ng isang maliit na water pump. Ito hindi na po makakadalo halos dito. At mula po dito hanggang doon sa ilalim, mga 100 meters na lang po, hindi na ito dumadaloy doon. Ganito na lang natirang tubig na noon po kahit ganitong month noong isang taon, marami pa pong itong tubig. Halos mga 6 times to 10 times ng dami nito. Pero so ngayon yan na lang po talaga yung tubig. Kahit paliguan na lang kalabaw doon, konting-konti na lang talaga mga langga. Yan na lang talaga. Grabe. Ito malang langga, kung makikita nyo, napakalayo ng diferensya ng saging ng kuya ko compare doon sa akin sa kabila. Kasi dito nakakapagpatubig pa siya at least once in every 2 weeks. At dito maraming nagbubunga ng malalaki. Time pa ng fruiting stage. Wala nang wala nang abono-abono, wala. Tubig lang talaga. Pero kita nyo, ito, ang ganda ng bunga. Doon sa kabila marami siyang pwede nang ma-harvest. Continuous po yung harvest niya every week or sometimes once in every 2 weeks. Compare do sa akin, ako walang wala. Patay na yung saging natin doon. Buhay pa naman. Pero ibig kong sabihin, hindi mapakinabangan talaga. Dahil tigang na tigang sa sobrang dahil ng lupa siya. Kasi dito nakapagpatubig kasi siguro kahapon. Yan po. Medyo basa pa yan, may moisture pa yung kanal. Kahit kanal lang kung maano yung tubig makadaan okay na madaanan lang. At andito madaanan rin yung tubig. At least may moisture na mahihigop talaga yung saging. Hindi pa mamamatay yung saging. Ito may moisture pa sa kanal dito. Pero bunga yung ganda pa rin. Ganda pa rin, walang baging-baging kasi summertime. Makinis yung mga bunga pag summertime kahit walang baging-baging. So siya dito continuous yung replant. Yan po, continuous yung replant nya. Sa akin dun hindi talaga makapag-replant, maghihintay talaga ng rainy season yun. Compare doon sa akin sa dito, napakalayo po mga langga. Sige, hindi na ako magtatagal po. Pinakita natin diferensya ng tama ng El Nino sa may tubig at sa walang tubig. Kahit po El Nino dito, kahit hindi masyadong green yung dahon, malalaki yung bunga pag ikaw ang nagpapatubig kasi nga maintain mo yung moisture ng lupa. Ganda ng hugis ng mga bunga ng saging, mapapalaki at saka mapakinabangan pa rin. Ano pa rin tawag doon, pera pa rin. May pera pa rin sa lakatan dito. O siya hanggang dito na lang. God bless us all. Baby, you don't
Jesus.